Nako naman, Jericho Rosales, ito pala ang ginawa kay Kim Chiu. Hindi ko inasahan to. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Jericho Rosales at Kim Chiu, ang viral na snub na pumukaw sa social media. Sa mundo ng showbiz, isang simpleng kilos lamang ay kayang magpasiklab ng opinyon, haka-haka at kontrobersya sa loob ng ilang minuto. Ganito ang nangyari kamakailan sa pagitan ng kapamilya aktor na si Jericho Rosales at Kim Chiu sa H-Showtime noong February 11. Sa naturang episode ng H-Showtime, napansin ng netizens ang tila kakaibang kilos ni Jericho Rosales nang makarating sa banda kung saan nakatayo si Kim Chiu. Habang masigla siyang bumabati, nagbiso at yumakap sa ilang host at guest, nakatayo lamang siya at yumuko bilang pagbati kay Kim. Isang simpleng gestura lamang ngunit sapat upang pasiklabin ang opinyon ng social media. Marami ang nagsabing may snub na nangyari. May ilan pang netizens na nagbigay ng sariling kahulugan sa pabirong sagot ni Jericho tungkol sa palayo nitong iko na ikuing umano sa boses niya sa studio. Para sa iba, ito raw ay indikasyon ng pag-iwas o hindi pagkakaunawaan. Ang mga haka-hakang ito ay lalong pinalakas ng banggitin ni Kim sa kanyang SPL na tila may kasamang biro, ngunit naging sanhi ng mas matinding diskusyon online. Sa kabila ng init ng mga opinyon at haka-haka, agad na naglabas ng pahayag si Jericho Rosales upang linawin ang sitwasyon matapos ang special screening ng kanilang pelikula, The Loved One, kasama si Ann Cortez sa San Lazaro, Manila noong February 12. Ideya kung saan nagmula ang balita. Ayon sa kanya, siya mismo ang unang bumati kay Kim. She was the first one I greeted. She said hi to me, I woke up, and may ganoong balita. Bukod dito, ipinahayag ni Jericho na nag-text pa siya kay Kim upang tiyakin na hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa ay walang katotohanan. At ayon sa aktres, sumagot siya ng mensaheng simple lamang, wala naman, all is well, congrats sa movie. Isang malinaw na pahayag na walang anuman sa pagitan nila ang nararapat ipag-alala. Ngunit bakit nga ba mabilis na kumalat ang issue? Sa panahon ngayon, ang social media ay parang apoy na madaling sumiklab. Isang simpleng galaw, isang tanong na hindi malinaw, o isang biro sa studio ay sapat ng maging viral at magbigay ng magaling interpretasyon sa madla o maling interpretasyon. Ang simpleng pagyuko bilang pagbati halimbawa ay maaari na ngayong ituri na snub sa mata ng ilan. Dito makikita ang kapangyarihan ng perception sa digital age. Ang maliit na detalye ay lumaki at ang mensahe ay maaaring ma-deform bago pa man ito ma-verify. Hindi maikakaila sa kabila ng kaguluhan ay may aral itong dala. Una, ipinapakita nito na ang komunikasyon sa showbiz ay dapat malinaw. Kahit simpleng kilos o biro ay maaaring mapagkamalang. May mas malalim na kahulugan. Pangalawa, ang insidente ay paalala rin sa publiko na huwag agad maniwala sa viral content. May mga pagkakataon na ang realidad ay hindi gaanong dramatiko, gaya ng nakikita sa screen o video clip. Ang kaso ni Jericho at Kim ay hindi lamang tungkol sa viral video o sa mga isnaban, kundi pati na rin sa dinamika ng relasyon sa industriya ng entertainment. Ang kanilang profesionalismo ay nasubok sa harap ng kamera at sa mata ng publiko ay sa kabila ng haka-haka. Parehong pinapanatili ang respeto at pagkakaibigan. Ang text exchange nila ay patunay na ang komunikasyon ay susi sa pag-iwas sa hindi pagkakaintindihan, lalo na sa isang propesyon kung saan lahat ay laging nasa spotlight. Marami ang nagtatanong, bakit kaya laging may ganyang tensyon sa showbiz? Sagot ni Jericho, simpleng kabiguan sa interpretasyon ng iba. Wala akong intensyon na snub at walang problema sa pagitan namin ni Kim. Sa isang iglap napawi ang mga haka-haka, ngunit sa digital age, minsan mas matagal pang kumalat ang chismis kaysa sa katotohanan. Mula rito, isang leksyon ang makukuha hindi lamang sa mga artista, kundi sa lahat ng gumagamit sa social media. Maging maingat sa pagbibigay ng interpretasyon. Isang simpleng galaw o salita ay maaaring lumaki sa imahinasyon ng publiko. Minsan mas mabilis kumalat ang maling impormasyon kaysa sa tama. Ang viral na insidente ni Jericho Rosales at Kim Chiu ay simbolo ng kapangyarihan ng persepsyon at ang pangangailangan ng maingat na pagsusuri bago gumawa ng konklusyon. Gayunpaman, sa kabila ng kontrobersya, malinaw na walang hidwaan ang aktor at ang host ay patuloy na nagpapakita ng respeto sa isa't isa, at ang pelikula nilang The Loved One ay nagbibigay ng bagong pag-asa at interes para sa kanilang mga tagahanga. Para sa ilan, ito ay simpleng lesson sa communication. Para sa iba, isa itong paalala kung gaano kabilis ang mundo ng showbiz at social media sa pagbibigay ng opinyon. Sa huli, ang viral na snub ay hindi nagdulot ng permanenteng sugat
Sa halip nagatid ito ng diskusyon tungkol sa kahalagahan ng malinaw na komunikasyon, respeto, professionalismo at ang limitasyon ng haka-haka sa digital age. Sa paglipas ng panahon, ang mga netizens ay patuloy na nagmamasid at ang mga artista ay patuloy na magpapakita ng professionalismo. At ang social media ay patuloy na magiging arena ng haka-haka at opinyon. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi lahat ng viral ay totoo at minsan ang simpleng pagbati ay sapat na upang ipakita ang respeto at pagkakaibigan. Ang kwento ni Jericho Rosales at Kim Chiu ay isang modernong alamat ng showbiz, isang kwento ng pagkakaintindihan ng haka-haka at ng kapangyarihan ng persepsyon. Sa bawat viral clip, bawat tweet at bawat comment, may nakatago ring leksyon tungkol sa komunikasyon, respeto at kahalagahan ng pag-verify bago husgahan. Ang mga detalye gaano man kaliit ay may bigat sa digital age, ngunit sa katotohanan sa huli ay laging mas malinaw kaysa haka-haka. Sa mundo na puno ng chismet at viral na balita, matuto tayong maglaan ng oras upang alamin ang buong kwento bago gumawa ng konklusyon. Ang insidenteng ito ni Jericho Rosales at Kim Chiu ay paalala sa lahat na ang respeto, malinaw na komunikasyon at pag-unawa ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang opinyon. At sa kabilang banda, bulaklak galing kay Paolo Avellino, Kim Chiu ramdam ang pagkababae. Kakaiba ang reaksyon ni Kim Chiu sa natanggap niya na isang napakalaking bouquet ng mga bulaklak noong Valentine's Day. Ibinahagi ni Kim sa Instagram ang natanggap niya na bulaklak noong Valentine's Day. Babae pala ako, say ng actress. Natuwa ang netizen sa caption na nilagay ni Kim. Kay Paolo galing ang flowers ni Kimi. Walang iba kay Pao galing. Tatong Valentine's Day na yan nagbibigay OMG ng Kim Pao. Happy Valentine's Day, Mommy. Sulat talaga yun ni Daddy. Ito na iniintay naming ayuda. Happy Hearts Day, Kimi. Talaga namang napakaswerte ni Kim Chiu kay Paolo Avellino nang makilala niya ito. Ngayon ay napifeel na niya na isa na siyang babae, na tipong hindi na niya kailangan siya pa ang mag-effort para maramdaman ng isang taong mahal siya at upang iparamdam sa kanya na mahalaga siya sa taong ito. Ngayon kay Paolo Avellino ay hindi na niya kailangan pang ipakita ito o magparinig dahil si Paolo ay para talagang sensitive at talagang nag-i-initiate. Itinutuloy ang Kim Paulandia na blast ang kanilang lodi na si Kim Chiu sa mga kinakaharap nito. Matapos umanong maapi ka sa paniniwala ng Kim Paulandia dahil sa mga nangyayari ay binigyan pa ito ni Paolo ng bulaklak. Ibig sabihin, walang snabat. Anong paki nila sa snabat? Kung si Kim Chiu at Paolo Avellino naman ang nagpapakita ng kanilang sweetness, talaga ang dami na namang langgam sa paligid. Talagang napaka-sweet ni Paolo Avellino. Kaya naman, ano nga ba ang namamagitan sa dalawa? Meron nga ba silang relasyon? Ang tanong, bakit nga ba ayaw pa nilang maglantad? Meron ba silang tinatago o may nahantay pa silang tamang panahon? At ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi pa sila nagre-reveal?